Magandang araw sa lahat. Ako si Joanna, taga Guimaras. Itong kwento ko ay tungkol sa nadadaanan naming abandonadong bahay noon. Kasama ko yung tatlong barkada ko na tawagin nating Angel, Weng at Maria na tumatambay palagi noon sa may pier. May hopper kaming dala ni Weng at angkas namin yung dalawa noon nang tumatambay kami. Medyo malayo rin sa bayan yung pier. Pero doon talaga masarap tumambay tuwing hapon. Marami ring tumatambay doon na katulad naming mga kabataan, kaya nag-e-enjoy kami lalo pa pag sunset. Isang beses na tumambay kami noon ay ginabi kami ng uwi. May event kasi noon ng karera ng mga bangka o mas tinatawag naming regata. Nalibang kami na hindi na namin namalayang maggagabi na. Kaya nang mapansin ni Angel na madilim na ay nag-aya na siyang umuwi. Nagtatawanan pa kami habang marahang binabaybay ang daan. Bihira lang noon ang may nadadaan ng poste ng ilaw pero hindi namin pansin ang dilim dahil nagkukwentuhan kami. Nang mapadaan kami sa parte na wala talagang kailaw-ilaw, biglang may narinig kaming sumitsit. Unang pumasok sa isip ko ay may natitrip sa amin. Angkas ko si Angel at sa aming apat ay siya yung may sensitibong pairamdam. Mabilis siyang kilabutan at minsan sabi niya ay nakakakita talaga siya. At nung mga oras na yon ay kinilabutan daw siya nang marinig ang sitsit. Kahit nga ako ay agad tinayuan ng balahibo. Wala naman kasing magtatangkang mantrip sa lugar na yon dahil nga sobrang dilim at abandonado ang bahay na naroon. Sinabi ni Angel na bilisan ko raw ang pagpapatakbo. Panilingon at tingin niya sa side mirror. Binubulungan niya ako na bilisan ko ang patakbo dahil may nakasunod na raw sa amin. Panitingin naman din ako sa side mirror pero wala akong nakikita. Nang maarating kami sa bayan ay pinahinto niya ako. Daan daw muna kami sa isang convenience store. Tumambay kami saglit sa 7-Eleven. Walang kaalam-alam noon si Weng na kinakabahan na kami ni Angel. Pero nagtaka ako kung bakit huminto pa kami doon at hindi na dumiretsyong uwi ng bahay. Baka daw sundan kami hanggang doon, kwento ni Angel. Nung maalagpas na kami doon sa abandonadong bahay kung saan may narinig kaming sumitsit, minaasunod daw sa amin. Hindi niya alam kung anong uring nilalang o elemento yung aninong naasunod. Para lang daw yun kulay abo na usok, napatawid-tawid sa daan. Sabi ko nga na wala talaga akong nakita. Pero malinaw daw niyang nakita yon sa salamin at nararamdaman daw niya ang kakaibang presensya. Nagtaasan nga raw yung balbon niya sa braso. Ayaw pang maniwala ni Weng at Maria. Narinig naman daw nila yung sitsit pero walang kakaiba. Nang pauwi na kami ay sobrang tahimik ni Angel. Parang nakikiramdam lang siya. Una naming hinatid noon si Maria. Sunod ay si Angel. At ang pinakahuling nakauwi ay si Weng na siyang medyo malayo sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay ay agad akong nakatanggap ng text mula kay Angel. Ayos lang daw ba akong nakauwi? Sunod ay tinanong niya kung okay lang din si Weng. Pinatawagan pa niya noon sa akin si Weng dahil wala siyang pantawag. Nagtataka na lang ako kung bakit ganoon siya kakabado. Tinanong ko siya kung bakit. Basta raw tawagan ko muna si Weng. Nakausap ko naman si Weng noon at maayos siyang nakauwi. Sunod kong tinawagan si Angel. Sinabi ko sa kanya na ayos lang yung kaibigan namin. Medyo nag-aatubili pa siyang magkwento. Pero daw kasi nang bumaba na siya sa kanila ay napansin daw niyang parang may nakaangkas kay Weng nang paalis na kami. Agad ako kinilabutan sa sinabi niya. Sinabi ko nga sa kanya na huwag naman siyang manakot ng ganon. Sana nga raw ay namali lang siya ng tingin. Pero kitang-kita niya talaga na parang may aninong nakaangkas dito. Akala ko pa naman noon kaya kami dumaan ng 7-Eleven para hindi kami masundan. Yun rin daw ang akala niya. Pero sana ay mali nga lang siya nang nakita. Baka anino lang daw yun ni Weng. Anong oras na kami natapos ng kwentuhan? Nagkasisihan pa na sana ay hindi kami nagpagabi ng uwi. Sinabi ko naman sa kanya na siya lang naman ang nakakita. Baka hindi accurate yung third eye niya. Tinawanan na lang namin yung sitsit na yon at yung sinasabi niyang anino. Kinabukasan
Maaga pa lang ay pinuntahan ko na si Weng. Kami kasi ang medyo magkalapit ng bahay. Minsan doon ako nagkakape sa kanila. Pagdating ko ay hindi pa raw siya bumabangon. 6:30 pa lang ng umaga yon. Kaya pinuntahan ko siya sa silid niya para gisingin. Napasukan ko siya na naatulukbong ng kumot. Nang hawiin ko yung kumot ay pawis na pawis siya. Patamad siyang nagmulat at medyo nagulat pa nang makita ako. Parang hinihingal pa siya nang bumangon at napakapit sa braso ko. Naiiyak siyang nagkwento. Nagising daw siya ng mga bandang 12:00 dahil naramdaman daw niya na parang may nagmamasid sa kanya. Sobrang ginaw pa raw kahit na hindi siya nagbukas ng electric fan. Babangon daw sana siya para magsuot ng jacket nang may makita siyang parang taong gumagalaw sa sulok ng silid niya. Naapatay daw ang ilaw kaya hindi niya masyadong naulinagan. Nang dadamputin na raw niya ang jacket ay naramdaman niya na parang may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Tapos nakarinig siya ng pagsitsit. Dali-dali siyang bumalik ng higaan at nagtalokpong ng kumot. Tatawagan daw na sana ako kaso anong oras na rin yon. Naramdaman daw niya na parang may nakikipaghilahan na sa kanya ng kumot. Sinabihan daw niya itong umalis in Jesus' name. Paulit-ulit niya yung binanggit na in Jesus' name, umalis ka dito. At yun, natigil daw yung paghila ng kumot. Dali-dali raw siyang bumangon at nagpailaw. Hanggang mag-alas 5 ay nakailaw pa rin siya. Saka lang daw niya pinatay nang maliwanag na sa labas. Pero sobrang giniginaw daw siya kaya nakatalokbong pa siya ng kumot. Parang nga raw siyang lalagnatin nun. Sinabi ko sa kanya na tama nga siguro yung sinabi ni Angel na sinundan siya ng kaluluwa o kaya ng espiritu o nilalang. Sa isip ko ay kung bakit sa aming apat, si Weng lang ang sinundan. Nang magkita-kita kaming apat, ay naikwento na rin sa kanila ni Weng ang nangyari. Tinanong ko si Angel kung bakit si Weng lang ang sinundan at hindi isa sa amin. Siguro kasi si Weng yung ayaw maniwala. Siya yung kontra ng kontra kay Angel at pinagtatawanan lang niya yung kwento nito. O dahil din siya ang pinakahuling umuwi at sa kanya na nakaangkas yung kaluluwa. Natatawa na lang kami sa reaksyon niya noon na sobrang kinikilabutan. Sinabi namin sa kanya na magsindi ng insenso sa kwarto niya. Pangontra din sa mga kaluluwang naliligaw o hindi matahimik. Nang minsang dumaan pa kami sa abandonadong bahay na yon na maliwanag pa, ay bumusina na kami. Naalala ko rin na nung dumaan kami at nakarinig ng pagsitsit ay pinagbusina kami ni Angel. Pero si Weng noon ay pinatakbo lang niya ng mabilis ang hopper niya at hindi nagbusina. Kaya siguro. Hanggang dito na lang boss ang kwento namin. Hi sa inyo Sir Bob, pati na sa mga listeners. Share ko lang itong karanasan namin ng barkada ko nang minsang ginabi kami ng uwi galing resort. Tawagin na lang akong Shai, taga Mindoro. Kami yung magbabarkada na magkakabatch din at dito sa amin. Ibig sabihin, kami yung mga naiwan dito na hindi ng ibang bansa o nasa ibang lugar. Kaya madalas, kami ang nagkakayaang mag-outing. Madalas sa beach resort kami pumupunta. Palipas oras lang, konting inuman, videoke, tapos swimming. Mga nasa 7 kaming umalis noon. 4 na motor ang dala namin. Ang kasako ng BF ko. Magkasama din ang 2 magpartner na kabatch din namin at yung isang motor ay ang kabatch at barkada naming bading na tinatawag naming 7th wheel o saling pusa. Hindi ko na pala sasabihin yung pangalan ng resort. Hindi pa ito gaanong kilala at halos taga doon lang din ang karamihan na nagpupunta. Medyo tago kasi yung lugar, looban. Sasadyain mo talagang puntahan dahil makitid ang daan papasok. Hanggang tricycle lang ang pwedeng pumasok doon. Kaya yung mga may wheels ay napipilitang maglakad kung gusto talaga nila. Ang kinaganda lang ay tahimik doon at maraming puno
ng mabababang niyog na pwedeng hingiin ang buko. May iilang cottages na yari lang din sa pawid at kawayan. Bago nga lang daw natuklas yun at unti-unti pang dinedevelop ng may-ari. Sinadya namin na magpagabi dahil hindi namin gaanong na-enjoy nang dumating kami. Marami pa kasing tao at gumagamit ng videoke. Nang humapon na ay konti na lang yung mga naroon at saka pa lang kami nagsimulang mag-enjoy. Videoke at tawanan habang yung iba ay nagtatampisaw sa dagat. Hindi ako naligo noon dahil tinatamad akong magbihis, lalo pag nagmadali ng umuwi. Ayokong basa ang damit ko habang nakaangkas sa motor. Maginaw. Mga bandang 8:00 noon ay kami na lang ang naiwan. Kakilala din kasi ng isang barkada namin ang may-ari kaya pinayagan kaming magpagabi doon sa area. Wala naman kasing overnight na rent sa cottages nila kaya bawal din talaga magpagabi. Pinagbigyan lang kami ng may-ari kumbaga. At sa totoo lang, yung pag-uwi noon ang kinakabahala ko. Lubak-lubak kasi yung makitid na daan, saka maraming malalaking puno at kawayan kaming madadaanan. Kapag araw ay hindi mo gaanong mapapansin o mararamdaman yung kilabot. Pero pag gabi na ay may pakiramdam na parang bigla na lang may hahatak sa'yo mula sa kakahuyan. Na mag-aalas 9 na ay nag-aya na akong umuwi. Hindi ko na rin kasi gaanong feel yung paligid. Sobrang dilim at tahimik. Nakaranas na rin kasi ako noong mag-overnight kami ng pamilya ko sa isang resort at pinakitaan ako ng San Telmo. Kaya medyo takot na ako na malapit sa dagat kapag gabi na. Nang pauwi ay medyo may mga tama na ng alak yung mga boys na kasama. Naisipan pa nilang mag-unahan sa makitid na daan. Sinaway ko nga yung BF ko. Kapag kasi sumemplang kami, thank you talaga kasi wala kaming may hinga ng tulong. Wala naman kasi gaanong kabahayan sa parting yon palabas ng resort. Kakahuyan lang talaga. Umayos naman sila dahil nag-iingay na kaming mga babae. Pero lahat kami ay natahimik nang marinig ang huning yon. Malakas yon na parang tinatangay ng hangin. Medyo nataranta na kami. Nagtanungan kung anong huni yon. Sinabi nila na ibon lang. Pero kakaiba ang pairamdam ko. Para kasi may naasunod sa amin. Hindi sa likuran, kundi sa ere. Parang may malakas na puwersa ng hangin na humahampas sa amin mula sa itaas. Hindi nakatiis na tumingala yung kaibigan naming bading na nasa hulihan. Napapamura siyang bilisan ang pagpapatakbo ng motor. Nagpagitna siya sa amin noon. Kahit kaming mga angkas ay napatingala na rin. Pero sinabihan ako ng partner ko na yumuko dahil baka biglang mangdagit ang malaking ibong na asunod sa amin. Yun ay malinaw na naming naririnig ang huni. Medyo bumilis na sila sa pagpapatakbo at panay busina para lumikha ng ingay. Nang maalabas kami sa mapunong bahaging yon ay nawala na rin ang paghuni. Akala namin na apag nasa patag na kalsada na kami ay wala nang susunod sa aming malaking ibon o wakwak. Pero maya-maya lang ay nag-iba na naman ang ihip ng hangin. Nung mga oras na yon, mabilis na ang patakbo ng motor dahil malapad na at hindi lubak ang daan. Nakita na lang namin na yung nadadaanan naming mga puno sa gilid ng daan ay naggagalawan, lalo na yung mga kawayan na parang naghahawian. Akala mo ay may bagyo dahil sa lakas ng hampas ng mga puno. Nang madaan kami sa may mga kabahayan, ay natigil na rin yung kung anumang sumusunod sa amin. Pero ramdam pa rin namin na nagtatago lang yun sa mga kahoy. Nang padaan na naman kami noon sa wala gaanong kabahayan, ay kinabahan na naman ako. Kaya napahigpit ang kapit ko sa BF ko. Nang bigla na lang napapreno yung nasa unahan at muntikan pa aming magkarambola dahil hindi agad napansin ang biglaang paghinto nito. Pero hindi yung muntikan na naming pagkasemplang ang nagpaaba sa akin, kundi yung nilalang na nakita naming naatayo sa may unahan ng dinadaanan namin. Nakadipa yun at nakalahad ang malapad na pakpak. Parang wala itong balak na umalis kaya nataranta na kami. Buti na lang at naisipan ng isa naming kaibigang si Jaja na kunin yung natirang asin sa kanyang bag. Isaboy daw namin yon pag hindi pa umalis sa dadaanan namin.
Pero matapang ito dahil kahit businahan na siya ng ilang beses ay nakatayo lang yung wakwak sa gitna ng daan. Kaya pinaandar na nila ang motor at talagang dadaanan na namin ang nilalang na yon. Saktong papalipad ito ng sabuyan ng asin ng kaibigan. Narinig naming umatungal ito sa sakit. Huminto kami pagkalagpas sa kanya. Lumipad na ito ng malayo. Akala talaga namin ay hindi yun matatakot sa asin, pero effective pala. At buti na lang ay naisipan nyo ni Jaja. Agad na kaming umalis sa lugar na yon na sobrang nakakakilabot. Ligtas naman din kaming nakauwi at nagpapasalamat na hindi kami sinundan pa. Pero nangako kami na hindi na uuwi ng gabi kapag pupunta kami sa resort na yon. May gusto pa akong i-share na kwentong gala ng barkada sa susunod, Sir Bob, kapag nabasa nyo na to. Hello sa inyo, sir. Isa ako sa mga silent listeners niyo since the pandemic. Tawagin na lang akong Aryan, taga-Aklan. Isa nga ang channel niyo sa naging libangan ko at hanggang nga sa ngayon ay pinapainggan ko pa rin. Pati nga mga kasama ko dito sa bahay ay nakikinig na rin sa inyo. Na-speaker pa at sa amplifier ko kinokonect. Gusto ko lang din sanang magbahagi ng karanasan ko kasama ang mga barkada ko nung high school. Marami kaming magbabarkada at magkakaklase rin. Madaling araw na kaming umuwi kapag walang pasok kinabukasan. Minsan natabay sa plaza at minsan naman sa bahay ng isang barkada. Pero madalas ay sa bahay kami noon ng lola ng kaibigan naming si Daphne. Kasama lang ng lola niya ay ang schoolgirl nito na nasa high school na din. Minsan kapag doon natutulog sa kanya si Daphne ay doon na rin kami tumatambay. Malaki kasi ang bakuran at merong kubo kung saan kami naglalagi. Malaki rin ang bahay ng lola niya na panahon pa yata ng Hapon nung tinayo. Halos malapit lang ang mga bahay namin kaya kahit anong oras kaming umuwi ay hindi nag-aalala ang mga magulang namin. Alam din nila na kami lang din ang magkakasama. Meron lang noon na isang pangyayari sa bahay ng lola ni Daphne na hindi namin makakalimutan. Medyo mahina na pala yung lola niya na tawagin nating Lola Suning. Nagwi-wheelchair na ito at kadalasan ay nakahiga na lang. Kaya napapadalas doon na matulog sa bahay niya itong kaibigan namin. Mas natutuwa din ang mga magulang niya kapag doon lang din kami tumatambay para raw may kasama si Lola sa bahay nito. May time pa na doon na rin kami minsan natutulog. Itong gabi na to ay doon kami sa kubo tumatambay. Nakiki-join din sa amin ang schoolgirl ni Lola. Mas bata yun sa amin ng 2 taon. Nasa 3rd year high school na kasi kami nung panahon na yon. Una talagang nakaranas noon ay ang barkada naming si Brian. Siya yung mag-isang pumasok sa bahay ni Lola para sana kumuha ng pitchel. At home na rin kasi kami doon, kaya kabisado na namin kung saan naalagay yung mga gamit sa kusina. Inutusan namin bumili ng chichirya yung schoolgirl na si Jane at ang barkada naming si Amy. Kwento nun ni Brian na habang papunta raw siya sa kusina ay may tumawag sa kanya. Galing daw yon sa kwarto ni Lola. Ang pinagtataka daw niya ay kung si Lola nga yun, paano niya nalaman na si Brian ang naroon gayong nakasara ang pinto ng kwarto niya. Nilingon daw niya noon pero hindi na niya pinansin dahil baka nagkamali lang siya ng dinig. Baka isa raw sa amin mula sa kubo ang tumatawag sa kanya. Tuloy-tuloy daw siya sa kusina. Nang dala na niya ang pitchel at padaan na ulit sa kwarto ni Lola, ay mas malakas na raw niyang naririnig ang pagtawag sa kanya. Malinaw daw na Brian ang narinig niya. Kaya marahan siyang lumapit sa kwarto noon para silipin si Lola at kung bakit siya tinatawag nito. Pagsilip niya sa kwarto nito, nagtaka siya dahil tulog naman si Lola. Kaya marahan na daw niyang sinara ang pinto. Ganun na lang ang gulat niya nang may makita siya naglakad papasok ng kusina. Likod na lang daw noon ang nakita niya at para raw yung si Lola Suning.
kaya mabilis daw niya itong sinundan. Pero sa pagtataka ay walang tao sa kusina. Kaya pala putlang-putla siya nang bumalik sa kubo pero hindi siya nagkwento. Nagpo-food trip kami habang nagkukwentuhan. Katatakutan pa naman ang madalas naming topic nun. Hindi sinasadyang napatingin ako sa bahay at sa mismong parte kung nasaan ang kwarto ni Lola Suning. Nakita ko talaga, Sir Bob, na naatayo si Lola at naapasid sa amin sa bintana niya. "Oh, si Lola Suning ba yun?" Tanong ko pa sa kanila. Sabay naman silang napatingin sa tinuturo ko. Saglit lang akong napatingin sa kanila, sabay balik ng tingin sa bintana. Pero wala na doon si Lola. Nagtanong pa sila kung saan. Sinabi ko na lang na baka humiga na. Agad nag-react noon si Daphne at Jane na imposible daw na si Lola yon. Hindi na raw yun nakakatayo ng mag-isa lang at tulog na yon nung iwan na ni Jane. Napahinga na lang ako ng malalim at takang-taka sa nakita. Sigurado akong may nakita akong nakatayo doon sa bintana. Tahimik lang noon si Brian. Panay tingin sa akin na para bang may gustong sabihin. Nang magsawa na sa kwentuhan at kain ay naglaro naman kami ng patintero. Madalas namin yung nilalaro kapag galing sa eskwela. Kung hindi patintero ay agawan base. Minsan naman ay baseball at taguan. Mga batang 90s kasi kami at hindi pa uso noon ang mga gadgets. Habang naglalaro kami ay biglang nagkauntugan sina Joy at Chris. Kaso lang ay tumama ang noo ni Joy sa bibig ni Chris at dumugo talaga ang bibig niya. May bakat naman ng ngipin yung noo ni Joy na dumugo din ng kaunti kaya natigil kami sa paglalaro at pumasok muna sa bahay. Ginamot namin yung mga sugat nila. Maya-maya ay narinig namin na tinatawag si Daphne ni Lola Suning. Nagising siguro siya noon dahil sa ingay namin. Mabilis silang dalawa ni Jane na pumasok sa kwarto ni Lola. Takang-taka daw sila nang tanungin sila ni Lola kung kumusta ang sugat ni na Joy at Chris. Nagtaka sila kung paano niya nalaman. Pero ang higit na pinagtaka nila ay kung paano niya nakilala si Chris na noon lang sumama sa amin sa bahay niya. Hindi rin ito na ipakilala ni Daphne dahil tulog na siya nang dumating ito. Tinanong daw ni Daphne kung paano niya nalaman na nagkabungguan sina Chris at Joy. Simpleng sinagot lang daw siya ng lola na nakita daw nito. At agad na lang daw itong natulog kaya hindi na nila kinulit ng tanong. Nang bumalik kami sa kubo ay hindi nakatiis si Daphne na ikwento sa amin yung sinabi ng lola niya. Papaano raw nangyari yon na nakita niya kami naglalaro hindi nga raw ito nakakatayo. Isa pa, mahina na ang pandinig ni Lola kaya naguguluhan din kami. At dahil nasimulan na ang ganong usapan ay sinabi ko na sa kanila na sigurado akong nakita ko siyang naatayo sa harap ng bintana. Lahat na kami ay kinilabutan. Bigla namang putya, kinikilabutan ako . Si Brian naman, kinuwento na rin yung nangyari nang pumunta siya ng kusina. Kaya bigla na kami nagkayayaan na umuwi. Gusto na rin umuwi ni Daphne sa kanila pero nakiusap si Jane na samahan siya dahil natatakot din siya. Kinabukasan ay may pasok kami. Maaga pa lang noon ay naroon na si Daphne sa classroom namin at parang hindi na maapaghintay na magkwento. Wala pa noon yung teacher namin kaya nagumpukan kaming magbabarkada. Kwento ni Daphne, habang natutulog daw sila ni Jane, nagising siya dahil may narinig siyang parang naglalakad sa labas ng kwarto nila. Dinig na dinig niya yung mga yabag kaya ginising niya si Jane. Baka raw may pumasok na magnanakaw. Pero sinarado daw mabuti ni Jane ang mga pinto at mataas din ang gate ng bakuran ni Lola kaya imposibleng may ibang makapasok. Inutusan daw noon si Jane para silipin kung sino yung naglalakad sa labas. Medyo naalimpungatan pa ngayon at patamad na bumangon. Saglit itong sumilip sa may sala. Pero wala naman daw tao. Agad itong humiga at natulog. Pero hindi raw makatulog si Daphne dahil muli ay minarinig siyang mga yabag ng paa sa labas. Para pang hinihila daw ang mga paa sa sahig. Hindi na raw siya makatiis kaya bumangon siya para tingnan kung sino yon.
Medyo kinilabutan siya nang makita na papasok na ng kwarto niya si Lola Suning. Hindi raw niya alam na kaya pala nitong maglakad mag-isa. Kaya mabilis daw niya itong pinuntahan dahil baka matumba ito sa kwarto niya. At doon na daw siya kinilabutan ng sobra. Pagpasok niya ng kwarto ni Lola Suning ay nakita niyang nakahiga ito at mahimbing na tulog. Samantalang halos kakapasok lang ng pinto nang makita niya ito at mabilis niya itong sinundan. Imposibleng ganun raw kabilis na nakarating si Lola sa higaan niya at agad nahiga. Gumapang na yung kilabot niya sa buong sistema. Dali-dali raw siyang bumalik sa kwarto nila ni Jane. Parang bigla raw siyang gininaw nun. Gusto niyang magpasundo sa kuya niya, kaso alanganing oras na. Mag-aalas 9:30 nun at saktong magre-recess na kami nang may pumunta sa school namin at hinahanap si Daphne. Nanay pala ni Jane yon. Binalita niya kay Daphne na wala na si Lola Suning. Gulat na gulat kami. Siyempre nang silipin namin yon nung gabi bago kami umuwi ay mukhang okay naman siya. At ayon nga sa kwento ni Daphne ay nakita niya na mukhang naglalakad na si Lola Suning. Pero biglaan talaga itong nawala. Halos gabi-gabi noon ay andoon kami sa bahay niya at naikipaglamay. Tumutulong na rin kami sa pag-estima ng mga bisita. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita, yung mga naranasan namin nung gabing yon. Sabi nga ng ilang kamag-anak nila na matatanda na ay baka kaluluwa ni Lola ang nakita namin o baka ng mga oras na yon ay gumagala na ang kaluluwa niya. Binabantayan siguro niya kami. Paano naman kasi maipapaliwanag na nakahiga siya pero alam niya ang mga nangyayari sa amin? At isa pa, lately lang namin nalaman na doppelganger pala ang tawag sa mga nakita namin. Yung parang sign na mawawala na siya. Magandang gabi sa inyo. Ako si Jojo, taga Capiz. May binabantayan noon na palaisdaan si Papa at madalas kami magpunta ng mga barkada ko pagkagaling sa eskwela. May kubo doon si Papa at doon din siya natulog kapag malapit na ang harvest. Maraming puno doon ng mangrove kung saan namumulot kami minsan ng mga kabibe at talaba. Namimingwit din kami ng isda kapag trip namin na doon maghapunan. Iihawin lang namin yon. Nang mag-harvest na sina Papa ay nagpasya yung 3 barkada ko na tutulong. Wala din naman kaming pasok sa high school kinabukasan. Malilibre na ang mga ulam nila ay may parte pa sila nakikitain kapag maibenta na. Kaya gabi pa lang noon ay naroon na kami. Madaling araw kasi magsisimula ang pag-harvest. Doon na rin kami maghahapunan. Habang nagpapahinga si Papa sa loob ng kubo niya ay nakatambay kami sa labas. Naglalakad-lakad lang malapit doon sa may mangrove. Naunang maglakad sa malaking pilapil si Jong. Sumisipol-sipol pa siya habang ginagala ang flashlight sa dinadaanan namin. Balak talaga naming libutin ang kalaparan ng palaisdaan. Sobrang laki kasi. Ang bilis ng lakad ni Jong at sinadya niyang iwan kami. Siya lang ay may dalang flashlight nun. Ang layo na ng distansya niya mula sa amin, kaya nagulat na lang kami nang nagsisigaw siyang nagtatakbo pabalik sa amin. Akala pa namin ay naagat siya ng ahas o alimango. Hingal na hingal pa siya. Kaya pinagtawanan pa namin siya dahil nga ang lakas ng trip niyang iwan kami. Niyaya niya kaming bumalik na nun at pinapapadali niya kami. Mura siya ng mura habang lakad takbong pabalik ng kubo ni Papa. Kami naman noon ay naguunahan na rin sa paglalakad sa pilapil. Nang maarating kami sa kubo ay habol na namin ang paghinga. Nagtatakbo na kasi siya kaya sumunod na rin kami. Nagmura muna siya bago sinabing, "May aswang pre." Muntikan na namin siyang babatukan noon. Wala naman kasi kaming nakita. Totoo raw, may nakita siyang tao noon sa unahan na bigla na lang tumakbo. Pulang-pula raw ang mga mata nun at parang mabalahibo. Tapos kakaiba ang takbo nun. Yung para bang palakang patalon-talon.
Dahil nga madilim sa kinatatayuan namin ay hindi namin yon nakita. Karma din talaga kay Jong dahil iniwan niya kami. Ayaw pa naming maniwala sa kanya pero bigla na lang umalulong yung 2 alagang aso ni Papa. Maya-maya ay nagsalita si Papa. Pumasok na raw kami at mukhang may gumagala na naman. Hindi namin agad na-gets yung sinasabi niya. Nang makapasok kami sa kubo ay sinabi niyang madalas daw na parang may dumadaan sa kubo niya lalo na kapag katulad ng gabing yon na bilog ang buwan. Hindi raw mapakali ang mga aso niya at panay alulong. Kaya nga raw may tinatago siyang buntot pagi sa ilalim ng unan niya at marami siyang asin. Pero saglit lang naman daw yon na dumadaan at hindi naman siya ginugulo. Kaso ng gabing yon mukhang andoon na naman yon. Naghahanap lang daw siguro ng makakain. Marami raw kasing mga puting ibon na dumadapo sa palaisdaan kapag maggagabi na. Mukhang yun daw ang kinakain nito. Nang ikwento ni Jong kay Papa ang nakita niya, natawa lang si Papa. Sige raw at gumala pa kami. Yun daw siguro yung sinasabi ng kumpare niya na nakabunuan nito nang minsang mamasyal ito sa kanya. Nakita raw ni Papa na parang may kaaway si Ninong. Nang lapitan niya ay si Ninong lang naman ang nakita niya na pagulong-gulong. Hanggang sa mahulog na lang daw ito sa putik ng palaisdaan. Nang umahon ay may dugo na ito sa braso at tuhod. May mga kalmot na rin. Nang sabihin nito kay Papa na may nakaaway itong aswang ay hindi siya agad naniwala. Lasing lang daw ito. Pero nang minsang maglibot daw si Papa sa palaisdaan, nakita niya ang nilalang. Pero mabilis daw itong nagtago sa likod ng mangrove. Sinabi ni Papa na marami siyang asin at may buntot pagi nga. Huwag daw nitong balaking galawin siya kung ayaw nitong masaktan. Kaya hindi raw nun ginagalaw si Papa, lalo na at may mga aso rin siyang matatapang. Pero madalas naman siyang bangungutin nun. At pasalamat na lang siya dahil bigla na lang daw tumatahol ang mga aso niya at nagigising siya. Tuwing mag-harvest siya ay andun palagi kami ng mga barkada ko. Pero hindi na talaga kami naggagala lalo kapag gabi. Hanggang dito na lang ang kwento ng trip ng barkada ko nung kabataan namin.